Anong mangyayari kapag lagi kang nagse-cellphone? Welcome mga ka-MK! Nawa ko tong channel na to para masagot natin yung mga katanungan sa isipan natin. Anong mangyayari kapag lagi kang nagse-cellphone? Kapag lagi kang nagse-cellphone, maaaring magdulot ito ng iba't ibang epekto sa iyong kalusugan at pamumuhay. Ang labis na paggamit ng cellphone ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na kahihinatnan. Una, ang labis na paggamit ng cellphone ay maaaring magdulot ng pagkasira sa iyong pisikal na kalusugan, partikular na sa mga mata at kamay. Ang pagkakaroon ng mahabang oras ng panunood sa maliit na screen ng cellphone ay maaaring magresulta sa pagkapagod ng mga mata, pamumula at sakit ng ulo. Bukod dito, ang pagiging nakatutok sa cellphone ng matagal ay maaaring magdulot ng mga karamdamang konektado sa paggamit ng kamay at wrist tulad ng carpal tunnel syndrome. Pangalawa, ang labis na paggamit ng cellphone ay maaaring magdulot ng mga isyu sa kalusugan ng pagtulog. Ang ilaw mula sa screen ng cellphone, partikular na sa gabi, ay maaaring makasira sa natural na siklo ng tulog at magdulot ng insomnia. Ang pagiging laging nakatutok sa cellphone bago matulog ay maaaring magdulot din ng pagbabawas sa kalidad ng iyong pagtulog. Pangatlo, ang labis na paggamit ng cellphone ay maaaring magdulot ng social at interpersonal na mga isyu. Ang labis na paggamit ng cellphone ay maaaring magdulot ng paghihiwalay sa tunay na pakikipag-ugnayan at makakasira sa personal na relasyon. Ang pagiging laging nakatutok sa cellphone habang kasama ang mga kaibigan o pamilya ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagbibigay ng pansin at koneksyon sa mga mahal sa buhay. Sa kabuuan, bagamat ang cellphone ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, mahalaga rin na magkaroon ng balanse sa paggamit nito upang maiwasan ang mga negatibong epekto sa ating kalusugan at pamumuhay. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at i-hit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip niyo at bibigyan natin ng kasagutan.